Maging brutally honest tayo, may mga extrovert na desperadong magmukhang mysterious. Gusto nila magkaroon ng tahimik, malalim, unreadable, at emotionally complex na aura. Yung aesthetic na natural lang na lumalabas sa mga introvert kahit nakatayo lang sila at walang ginagawa. Kaya bigla na lang itong mga taong kayang makipag-usap kahit sa poste ng ilaw ay magpo-post ng "I'm actually an introvert, lol. #silent era. Vibe muna, no talk." Kahit ang totoo ay nagka-crash ang system nila pag walang audience, nag-glitch kapag walang nagre-reply agad, naiiyak pag tahimik ang kwarto, at kailangan nila ng atensyon tulad ng paghinga ng tao ng oxygen. Ang pagpapanggap ng introvert ay parang bagong personality patch update. Parang nag-install sila ng mysterious aesthetic filter sa isang kaluluwa na likas na maingay. Narito ang mga dahilan kung bakit nagpapanggap na introvert ang ibang extrovert. Number 1. Dahil trending ang silent but deadly aesthetic. Ngayon, ang pagiging low-key ang bagong aesthetic currency. Uso ang pagiging mysterious. Tahimik equals cool. Konting salita equals deep. At ang resting introvert face ay nagmumukhang seductive kahit wala namang intensyon. Dahil mahilig ang mga extrovert sa trends, bigla sila mag-a-announce ng quiet era. Kahit kahapon lang ay sinisigaw nila ang pangalan nila sa publiko. Para bang ginagawa nilang skincare routine ang pagiging tahimik. Parang iniisip nila na ang calmness ay pwedeng i-apply sa mukha twice a day. Ang tunay na introvert ay hindi ina-announce ang quiet era nila. Hindi nila pinopost, hindi nila pinagsisigawan, bigla na lang silang nawawala. Parang ninja na hindi heartbroken pero emotionally detached lang. Ang mga fake introvert naman ay sinusubukang magbukang tahimik pero sa pinaka-extrovert na paraan. Tahimik pero may ring light. Tahimik pero naka-video. Tahimik pero may sad music at may caption pa. Hindi yun silence. Production yun. Full-blown content disguised as peace of mind. Number 2. Gusto nilang magmukhang mysterious kahit walang mystery. Attractive ang mystery dahil kapag hindi masalita ang isang tao, nagmumukha silang malalim kahit nag-iisip lang sila kung anong bibilhin na ulam. Ang mga introvert, natural ang silence nila, hindi performance, hindi character art. Nakikita ito ng mga extrovert at nagre-react ng OMG, gusto ko rin ng ganyang vibe. Kaya bigla nila itong ginagaya, yung philosopher energy, kahit ang totoong internal conflict lang nila ay kung milk tea o fries ba ang bibilhin. Pupunta sila sa cafe ng mag-isa, bit-bit ang makapal na libro na di naman nila babasahin. Hawak-hawak na parang movie prop, habang umaasa na may magsasabing, "Wow, you read books?" At sasagot sila ng, "Sometimes lang," kahit nasa page 1 pa rin sila dahil masakit daw sa utak ang magbasa. Gusto lang nila ng aura, hindi ang silence. Gusto lang nila ang look, hindi ang depth. At sa totoo lang, ang gusto lang nila ay ang aesthetic, hindi ang solitude. It's not mystery, it's a cosplay. Number 3, gusto nilang sabihin nadidrain ako sa mga tao kahit nababaliw sila pag tahimik. Ngayong patok ang term na social battery, parang badge of honor ito para sa mga extrovert. Kaya bigla silang nagpo-post ng "I get drained by people, I need space, I'm overstimulated." Kahit ang totoo ay kapag iniwan mo sila mag-isa sa isang tahimik na kwarto ng kahit 10 minuto lang, magdi-disintegrate sila na parang robot na may virus. Hindi sila nagre-recharge, nanginginig sila, nagfi-fidget, biglang kumakanta, paulit-ulit nagbubukas ng mga apps na walang silbi, kinakausap ang pet na wala naman doon, at nauuwi sa pabulong na, "Hello, anyone? Talk to me please." Ang mga introvert ay nabubuhay sa silence. Ang mga extrovert naman ay nababaliw rito. Yung me time nila ay hindi quiet time, kundi TikTok sa full volume, replies sa 7 group chat, voice notes, stalking, at validation scrolling. Hindi yun solitude. Socializing with your thumbs yun. Pero mas pinaganda lang ang pangalan. Number 4.
soft launch nila sa bagong personality. Mabilis maboard ang mga extrovert kahit sa sarili nilang personality. Kaya kapag feeling nila outdated na sila, hindi sila tahimik na nagbabago, nagre-rebrand sila. Bigla silang may linya na, I'm mysterious now, I'm the quiet one in the group, I'm different. Sabay pilit na soft launch sa bagong silent version nila. Sa loob ng 72 hours, pipilitin nilang tumahimik, maging smooth, deep, calm, cold, at magpa-practice magsalita ng mabagal habang naglalakad ng walang ingay. Staring out the window na parang nasa K-drama. Pero syempre para silang pressure cooker. Habang tumatagal, hindi nila kinakaya ang katahimikan. Kaya biglang, boom, babalik sila sa natural form nilang maingay, hyper, unstoppable, at chaotic. Ang introvert takot sa bagyo. Ang extrovert takot sa katahimikan. Number 5, gusto nilang itago ang attention-seeking side nila pero lumalabas pa rin. Masakit para sa mga extrovert kapag tinatawag silang attention seeker, kaya gumagawa sila ng strategy para maitago ito. Nagpapaka-introvert sila para magmukhang deep, calm, at above validation, imbis na halatang naghahanap ng audience engagement 24/7. Pero kahit anong takip, lumalabas pa rin. Kasi ang tunay na introvert hindi nag-a-announce ng silence, hindi gumagawa ng mga minimalist performance, hindi nagre-rebrand ng personality, at never nagpo-post ng offline mode. Ang mga introvert ay hindi nagdadrama, nagbavanish na lang sila bigla. Walang teaser trailer, walang announcement, wala ring fancy caption. Samantalang ang mga fake introvert, puno ng publicity. Guys, I'm low-key now. Sabi ng taong may 18 IG stories per day. Pinopost bawat kape, bawat inhale, bawat half-baked realizations. Ginagawang curated aesthetic ang paghinga at ginagawang cinematic event ang pagkatahimik. Kung pinopost mo ang silence mo, hindi yung silence. Advertisement package yon. Hindi ka quiet. Naglo-launch ka ng marketing campaign na may branding, packaging at emotional lighting. Number 6, gusto nilang magmukhang cute na mahiyain kahit malayo sila sa pagiging mahiyain. May mga extrovert na nadiskubre na cute raw ang pagiging mahiyain, mysterious, soft-spoken. Kaya bigla nilang ina-adapt ang mahiyaing introvert aesthetic. Kahit parang leon sila na nagpapanggap na pagong, which is scientifically impossible. Sinasabi nila, hihi, nahiya ako. Habang nagtatago sa kamay or nagki-cringe pose. Pero bigyan mo lang ng 30 seconds at automatic silang magta-transform into full-on TED Talk mode. Sasabihin nila ang buong life story nila, lahat ng pangarap nila, breakdown ng trauma nila, pati character development arc ng ex nila noong 2017. Hindi nila kaya ang tunay na silence. Pag walang nagsasalita, parang may alarm ang utak nila. Nanginginig ang soul nila pag walang noise. Kaya kahit anong attempt nila to look shy, nagiging warm up lang yon bago lumabas ang tunay nilang extrovert energy. Ang mahiyaing aesthetic nila ay mas mabilis mawala kaysa sa 2% battery ng cellphone. Naka-on pa rin pero anytime mamamatay. Cute sa simula pero 45 seconds later, may mic na silang hawak at may slideshow pa. Number 7, gusto nilang sabihin, I'm not like other introverts. Maraming extrovert ang may ambition na maging rare. Gusto nila maging cool extrovert, dark extrovert, mysterious extrovert, emotionally layered extrovert. Basically extrovert pero may cinematic filter. Kaya sinusubukan nilang ibenta ang sarili bilang unique, even though sila rin yung parehong taong nagtitext ng 3 AM ng gising ka, I'm bored. Hindi gagawin niya ng mga introvert. Kung gising sila ng 3 AM, nakatingin lang sila sa kisame, nag-overthink ng existence nila, nagre-replay ng mga conversations from 2014 at nagpaplano kung paano magiging invisible bukas. Ang mga extrovert gustong magmukhang kakaiba. Ang mga introvert gusto lang ng peace and oxygen na walang tao sa paligid. Sa isang mundo na puno ng ingay, ang introversion ay lifestyle. Totoo, tahimik at functional.
Samantalang ang quiet extrovert aesthetic ay branding. A marketing identity para magmukhang may depth kahit ang totoong laman ay energy drink at social chaos. At number 8, gusto nilang maka-attract ng mga taong mahilig sa tahimik at mysterious. Aminin natin, madalas may crush ang isang extrovert sa isang introvert. Iba kasi ang dating ng taong tahimik, observant, grounded, tapos hindi nagsasalita ng sobra. May effortless seduction ang silence at gusto yon ng mga extrovert. Kaya ginagaya nila ang introvert aura. Pinapractice nila ang emotionless stare. Nagpapanggap na na-e-enjoy ang katahimikan kahit halos sumabog na ang utak. Nire-rehearse ang mga brooding poses na parang nasa music video at umaaktong kalmado kahit internally naka-all caps ang utak nila. Gusto nila ang look ng mga introvert pero hindi nila kaya ang life ng mga introvert. Gusto nila ang mystery pero hindi ang pakiramdam ng isang quiet room. Gusto nila ang aura pero hindi ang solitude. Gusto nila ang vibe pero hindi ang emotional stillness na natural para sa mga introvert. Ang gusto nila ay aesthetic, hindi inner peace. Kaya kahit anong pilit nilang magmukhang unreadable, nababasa mo pa rin ang emosyon nila mula sa outer space, as if naka-LED billboard sa noo nila ang mga nararamdaman nila. Gusto nilang magmukhang deep kahit nalulunod na sila sa sarili nilang ingay. Ang mga extrovert na nagpapanggap na introvert ay parang isda na nagpapanggap na ayaw nito ng tubig. Cute sa simula pero unti-unting aalog ang hasang at lalabas din ang katotohanan. Ang mga introvert ay may built-in radar sa authenticity. Naaamoy nila ang pilit na mystery kahit 10 kilometro pa ang layo. At alam nila kung sino ang tunay na tahimik at kung sino ang naka-costume lang. Dahil ang tunay na introvert ay may superpower na sobrang simple. Hindi kami nagpapanggap, nagdi-disappear kami. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Paul Eliakim Saldoga. Sabi niya, when you hurt genuinely kind people, hindi sila agad nagre-react or nagdadrama. They won't raise their voice, blame you or make a scene. Instead, tahimik lang nilang tinitake yung sakit. Still showing the same kindness and compassion na meron sila. Pero deep inside, may nagbabago. They start to distance themselves, not dahil galit sila, but because they've quietly accepted what happened. Dahan-dahan silang lumalayo, creating space, walking away softly, without any dramatic goodbye. And once they leave, hindi na sila lumilingon pabalik. Ito yung mga taong minsan naniwala at nagmahal sa'yo ng buong buo. Pero kapag nasira ang tiwala nila, hindi siya biglang nawawasak. Unti-unti siyang kumukupas. And in that fading, they find the strength to protect their peace. Their kindness stays the same, pero hindi ka na nila makikita the way they used to. Losing a kind heart means losing something truly irreplaceable. Kaya pahalagaan mo sila habang nandyan pa. Dahil kapag pinili na nilang lumayo, wala na talagang balikan. Sabi naman ni Shai Desirdo, "Good evening Sir AP, certified introvert. True po kayo, calm and sure once nagbitaw na ng isang salita. Certified depth silent din ang pinaka-weapon ko sa lahat ng pagkakataon." At ayon naman kay Michiko Tobayashi, isa to sa unspoken existing rule ng mga introvert. We look like innocent but we become a piggy bank of information. Dahil sa ganitong taglay, nagiging double-bladed sword kung saan kapag ipinagkalat ang nalalaman, hindi na sila nagtitiwala sa introvert. Kung kaya't mas binipili ko ang maging tahimik, ngunit aktibong umaalam. At shoutout din kila Luz Biminda Mortega, Christopher Aplaca Peralta, Vika Rus, Marie Delight Worker, Leonor Bayarong, Jill 28, Louie Borlongan, Junjun Perang, Omar Pili Preusora, Kay Molino, Ramlat, Annalyn Granada, Maricor Pacanot, Alfonso, Jola Short Video, Lorena Bintas, Cathy, Kalayaan Kapayapaan, at huge shoutout kay Law and Order na nag-send ng super thanks. Maraming salamat po. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo,
Mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung paanong kahit sino ay kayang mapasunod ng mga introvert? Panoorin mo sa video na to.